Record. All right. So, good afternoon, everyone. Today we will have our next agenda to talk about no regarding the Microsoft Office Visual application. Okay, so I will be sharing with you the my screen para po makita po natin no yung process for our very first activity from the computer aided drawing. Okay, so last time nagkaroon po tayo ng paggawa ng template natin no regarding the process on how we made our borderline together with the details on our title block. Okay? So now we are now going to push through with the activity regarding our module. So kung titignan po natin ang ating module from industrial drawing, we have here an assessment task that needs to be done in less than 30 minutes, sabi dito. So we have plate number 1 as line exercises, and these are the requirements. Running time 30 minutes. Row the given exercises below. Use the drawing plate format for A1. Pero sa atin, binago natin ito. Ginawa nating 8.5 by 13 inches. And follow the given line weights for each alphabet of lines. Okay, so as you can see, we have here the different line methods that needs to specify as per instruction, no? Doon po sa bawat boxes na naka-indicate po dito sa drawing. So gagawin po natin ito using the Microsoft Office Visio. Um, sisimulan natin siya using the given guide. So ito po, meron po tayong isang block dito na hahatiin daw po natin yung natitirang pieces ng ating papel from 8 equal box. Okay, so balik tayo ngayon from Microsoft Office Visio. So pagbukas po natin ng ating template, ito na po siya, no? So ang gagawin lang po natin, hatiin daw natin itong natitirang features from here into 8 equal portion. So paano po ba natin siya ginagawa, no? Using the method that requires a more efficient method, no, para po dito sa ating activity. So all we have to do is to command line tool from here. Tapos ang gawin natin, gamit tayo ng crisscross method. So ito po is yung madalas nating ginagawa, no, on onboard drawing para maghati po ng isang pages ng buong papel at depende kung gaano kadami yung ating pong gagamiting box, no? So dito we have 8. So ang gawin lang natin, gawa po tayo ng construction line na ganyan. And from the point of intersection, dun po tayo maglalagay ng horizontal and vertical line. So copy natin yung nandito sa taas. Align lang po natin siya dito. Then mag-copy po tayo ng isang vertical line and then align on the intersection point. Yan, medyo itaas natin ng konti. Tapos adjust natin yung nandito na hindi po siya tatama sa ating title block. So, para ma-verify natin kung nasa tamang intersection ba yung linya, i-zoom lang po natin and then we have here the first part of our box. No? So, we have 1, 2, 3, 4 and then kailangan pa po natin ng another 4. So, ang gagawin po, kuha ulit ng line tool from here, click dito po sa side na ito, papunta naman dito. Okay? Ganun din po sa part na to, papunta dito. Okay? So mula dyan, may kita po natin na may point of intersection dyan. So ang gagawin lang po natin is, ika-copy natin yung vertical line na ginawa natin kanina. Okay? So adjust, going to the intersection point mula naman dito sa naunang point na ito. Okay? And then another copy, paste, and then lagay dito. Okay? So ito pong video natin, hindi ko na po ito i-edit, no? Wala nang filter, no? Regarding the whole process about this activity. Okay? So kayo na lang po yung bahalang umintindi. All right? So from here, didelete na po natin yung mga ginawa nating construction line kanina. So simulan po natin yung first part ng ating activity mula po doon sa naka-indicate na instruction from the module. So sabi dito on the first block, we need to draw a horizontal line all the way down with a given block at 1 grid apart. So dito po sa ating pong Microsoft Office Visio, kung mapapansin niyo, naka-turn on na po yung ating mga grid. Ngayon,
kung ang inyo pong in-install is nakapatay po siya at wala pong grid na makita, dito nyo lang po siya masi-setup. So punta kayo sa view, hanapin nyo po itong grid na ito. I-check nyo lang po yan, no? Pero kung wala, for example, nakaganyan lang siya, ganun lang po yung gagawin ninyo. Okay? So check on that part para mag-appear po itong grid na ito. So sa atin, ang sabi doon, we need to have an adjustment based on the grid apart ng ating pong drawing. So kung papansin po ninyo dito sa mga grids natin, medyo hindi po pantay yung ibang portion, pero okay lang yan. Ang gawin lang po natin, mag-zoom in at zoom out tayo based sa gusto nating maging um, tawag natin dito, spaces ng ating pong mga linya. So ang gagawin lang po natin, sundan natin na naka-horizontal line yung first box. So ang gawin natin, kuha po tayo ng line tool from here. Siguro simulan na natin dito, no? Ayan. Since may linya na dyan. So, kunin na natin yan. Ang gawin lang natin, copy, paste, tapos pointer tool, position natin on the second grid. Tapos, ganoon ulit, copy paste, position on the third line or third grid. Tapos, gagawin natin para mas mapadali, i-select natin yung tatlong linya, copy paste ulit, tapos lagay natin dito. Okay? So, ito po is ginawa no, para nga mapabilis yung ating trabaho. Kaya, mas maganda na more on selection yung ating gagawin. Tapos, copy and paste na lang natin. No? Para hindi po tayo paulit-ulit sa bawat linya na gagawin natin based po dun sa instruction, no, or detailed instructions na nasa module. Okay? Para medyo mas papadali tayo ng konti. Okay? So ngayon, if ever po na napuno na natin yung buong box ng horizontal line, i-select lang po natin siya. Okay? Select natin yung mga horizontal line and then pili tayo ng line weight na hindi naman sobrang labo. No? Kasi object line pa rin naman ito. So gawin natin siguro mga line weight number 5. Ayan. So, mas visible na po siya compare kanina. Ayan. So, next, we need to have the second part of the object. So, sabi naman dito, we need to draw a vertical line. Okay. So, kung kanina we have the horizontal line, let's have our vertical line here. Okay. So, unahin natin yung part dito. Okay. So, meron pong gap doon, no, na medyo makikita natin dito sa ating pong zoom kasi ang zoom natin is 106%. Okay lang 'yan, 'wag na nating lagyan kasi napakaliit naman. Lagyan na lang natin dito sa kabilang side kasi para magpantay naman yung dalawang dulo. Okay? And then ituloy-tuloy na po natin, no? Gumawa po tayo ng linya dito. And then again, para mas mapadali, click on the pointer tool, select the first three line, copy, and then paste. Tapos, position. Okay? And then copy, paste, and then position ulit natin. Hanggang sa ma-fill in natin yung second box ng vertical line. Ayan. So, kung meron na pong vertical line lahat, selection ulit for this object. And then, palitan ulit natin ng line weight number 5. No? Katulad po ng ginawa natin dito sa first box. And with that, we have the horizontal line on the second area. On the third part, ang nakalagay po sa ating module, susundan lang po natin ito. Okay? So para mas mapadali po tayo, ang gagawin lang po natin, click ulit natin yung line tool. Siguro, ang gawin po natin is, mag-select na tayo at mag-set na po tayo ng uh, tamang amount ng grid. No? So dito, siguro ang gawin natin dahil hindi naman po pantay-pantay yung ating pong mga grid, mag-start po tayo dito na no, on the first level. Okay? Tignan din po natin yung layo or pagitan ng ating pong mga grid. So sa tingin ko mas applicable kung dito po tayo magsisimula. Ayan. So kung mapapansin niyo pag naglinya po ako, ah, hindi ko po siya dinudugtong doon sa grip. Okay? Nagki-click pa ako sa labas para hindi po buo yung linya. Kasi kapag buo yan, ang mangyayari, magkakaroon po ng fill na kulay yung ating pong object. Okay? So, that activity will adhere on the other part of the lesson. So, ang gawin lang po natin, sundan lang po muna natin yung given drawing na naka-indicate po sa module natin. It's one of the basic practices ng line exercises. Ayan. So, sundan-sundan lang po. Ang gagawin lang po natin dyan, mag-base lang po tayo dun sa mga green. Kasi wala naman pong binigay na sukat para sa grid natin kung ilan po ba yung percentage ng zoom na susundan natin. Okay? So, dito medyo tansya-tansya lang tayo at saka tingnan lang natin kung
medyo okay ba yung pagkaka-indicate natin ng mga zoom features ng ating pong drawing. Okay? At kung papansin naman natin, pantay naman po no, yung ating ginagawang trabaho. Alright? So, ayan. So, kung makikita po ninyo, unti-unti na nating napi-fill in yung ating pong drawing. So, mamaya ko aayusin yung mga part na medyo bitin. Okay? Punuin lang po muna natin siya. Ayan. And then, tsaka natin ayusin. So, select po natin yung laman ng third box. Palitan natin ng line weight number 5 para mas kita natin alin ba yung dapat nating i-adjust. Okay? So, to zoom this part, click the scroll ng mouse natin. Tapos, click po ninyo yung control, no, para ma-zoom natin ng maayos. Okay? Medyo adjust natin dito sa part na to, tapos idugtong doon. And with that, we have the third part of our drawing. Okay? I hope na susundan po yung ating pong video. Next, on the fourth part ng ating drawing, dito medyo komplikado na po yung design, no? Parang ang nangyari, mukha siyang banig, no? So, we need to complete the figure all the way down on the given blocks. So, ang technique po dyan, ganito lamang po, no? Ang ginagawa ko, kinokopya ko po dyan yung ating pong first part ng ating box. So, select natin ito para hindi ko na siya uulitin. Copy, paste. Tapos, ilagay lang natin siya dito. Okay? Kung mapapansin nyo, hindi siya ganon kapantay. So, adjust lang natin ng konti. Ayan. So, pwede natin i-adjust yung grip dito. Tapos, i-adjust base po dun sa haba na kailangan para sa drawing. Ayan. And then, kung meron na po tayong horizontal line, ang gawin, copyhin din po natin yung mga vertical line na ginawa naman natin sa second box. Okay, copy, paste, tapos make sure guys, yung pagka-select ng grip na yan, hindi nyo mabibitawan. Okay? Kasi pag nabitawan siya, ang tendency, hiwa-hiwalay na linya yung inyo pong hihilain papunta dito sa pang-apat na box. Okay? Or pwede nyo namang i-control Z or i-undo, kaya lang matrabaho nga, di ba? Yung ating pong faces. So, ang gawin lang po, ingatan po na hindi mabitawan. Okay? Next, from that, meron na po tayong ganitong klase ng fixture. So, ang gagawin lang po natin on our third part, iselect po natin lahat ng linya. Tapos, gamit po tayo ng shape, operation, tapos yung tinuro ko po last time na trim. Okay? So, from trim, dito po natin gagawin yung pagkabanig no, ng ating pong mga drawing. So, ang gagawin nyo lang po, from here, ito po yung technique na ginagawa ko. Pero kung meron po kayong ibang technique no, or procedure, pwede nating gawin. So, pwede ninyong sundan, no? Kung saan po kayo mapapadali. So, ang ginagawa ko dito, yung first two line, from here, yung naka-vertical position, buburahin ko yan. Okay? From that particular area. Tapos, yung susunod na part dito, yung box natin dyan, yung susunod na dalawang linya naman na nakahiga, yung aking buburahin. Okay? So, alternatingly, from here, yung nakatayong linya na naman ulit, yung buburahin natin, dalawa. Tapos, yung horizontal line. Okay? Tapos, ganun ulit dito. So, dalawang vertical and then dalawang horizontal. Tapos, yung natitirang point dito, tanggalin na rin natin. Okay? Pagkatapos niyan, dito sa second level, kung yung binura natin sa first part is yung dalawang nakatayong linya or naka-vertical line, dito naman yung horizontal line. Okay? So, paano naman yon? Tatanggalin po natin yung nakahigang linya naman dito. Okay? So, ito po at saka ito. So, dalawang linya po ulit. And then, alternate ulit from nakahiga yung mga nakatayong linya. Ayan. So, kung mapapansin niyo, meron na po tayong pattern kung ano po ba yung mga dapat nating tanggalin. Okay? Kasi kung hindi natin gagawin yan, ang tendency po is malilito po tayo lalo dun po sa positioning ng ating pong mga linya. Ayan. So kung mapapansin niyo, medyo nagiging visible na yung ating pong pattern. Okay? Next. So dito na po sa area na to, yung nakatayong linya and then yung mga nakahigang linya naman. Okay? So, I hope hindi kayo nalilito pag tinitignan ninyo no, kung paano ko tinatanggal yung mga part na hindi natin kailangan sa bawat level ng ating pong banig. Okay? So medyo refine lang siya compared to
the drawing na nandun po sa module natin. Pero mas maganda kasi na ganito po siya, no, na mas detalyado tingnan. Okay? Next, on this part naman, tatanggalin natin is yung mga nakahigang linya. And then, balik tayo sa nakatayong linya on these pictures. Okay? And then alternatingly, okay, medyo hindi na po ako nalilito. Ayan, tinitingnan ko lang po yung pattern, kung ano po yung bininelit ko dito. Tapos, ayun lang din po yung isaselect ko on the second lateral part. So, kung i-zoom out po natin, kita ninyo na halos nabubuo na po siya. Okay? So, ganyan lang po yung gagawin natin at pupunuin natin yung pang-apat na box. Okay? So, hindi ko na po tatapusin para makita po ninyo yung para hindi po sayang sa oras, no? Yung ating pong video. Alright? So, ganun lang po yung gagawin sa pang-apat. Next, sa pang-lima na block, ang nakalagay naman dito, we need to draw a 60-degree line on the given blocks. Okay? So, ang gawin lang natin, dito po madali na po ito. Ang gagawin nyo lang po, zoom natin yung part na yan, gawa tayo ng linya from the first grid. Tapos, palabasin nyo lang po yung size and position window. So, punta tayo kay view. Click size and position window. Check nyo lang po yung angle na naka-indicate dito. So, dito ang nakalagay that is 44 degrees. No? Yung ginawa kong linya kanina, palitan nyo lang po siya ng 60. Yan, 60 nga ba? Okay, so 60 degree. Alright? So, pag 60 degree, adjust sa pointer tool. Saan po ba tumama yung pinaka-last part ng ating linya? Mula dun sa kanyang hangganan. Ayan. Kung papansin niyo, nagpalit po ulit, no? May nagkaroon po ng point something degree. So, ang gagawin nyo lang po, verify lang ulit, type nyo ulit yung 60. So, ganun lang. And then, kapag nagawa na yan, kakopy na lang po natin siya. Okay, so copy on the next block. Okay, so saan po ba yung position? So, bahala po kayo sa space. Basta ang mangyari, pantay-pantay at maayos na tig 60 degree po yung ating pong mga linya. Okay, so iisa-isayin nyo po, no, para makita natin na tama po ba yung mga linya na nilalagay po natin from our drawing. So, yung iba ang ginagawa is kinakopy na nila, no, at dinadamihan. Kaya lang parang sa tingin ko mas matrabahong tingnan yon. Okay? Mas maganda na isa-isahin natin para mas accurate, no, yung ating pong trabaho. Okay? So, dito po sa part ng video na to, hindi ko na po siya tatapusin. Okay? So, pinapakita ko lang po sa inyo yung process kung paano po ba nagkakaroon ng mga angle, yung mga linya na nilalagay natin from the drawing. So, ito po is pupunuin lang natin ng buong 60 degrees. Alright? So, ganun din po yung gagawin natin sa mga susunod na part, katulad po ng pang limang box. Ang nakalagay naman po 30 degree. At yung pang last, yung pang lima, I mean, the pang ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung pang pito, we have 45 degrees naman. So, magkakaiba lang po sila ng degree pero pare-pareho po ng method. Yung ating pong pang 5, pang 6, at pang 7. Pero yung last part po ng ating box, ang sabi dyan, we need to create your own design using combination of straight line. So, dito, bahala na po kayo kung anong klaseng design yung pwede ninyong gawin. Okay? So, sa pang last part ng ating pong drawing. And then, ang kailangan lang po natin yung combination ng straight line. It's either combination of the three classification of line nga, no, yung ating pong vertical, horizontal, and inclined line. Pwedeng may inclined line tapos lalagyan niyo ng combination ng vertical. Okay? So bahala po kayo. Or pwede niyo ring gamitin yung mga shape available dito basta po straight line lang yung inyo pong i-indicate. Okay? Pwede tayong mag-blocks dyan na parang merong mga hollow blocks. Pwede yon kasi line exercises din naman siya. At may kita na more on straight line yung ating pong presentation. So, it's up to you kung ano po yung ilalagay nyo dito sa ating pong second part. So, syempre, bago nyo po i-save, kailangan i-check po yung title and then pang ilang plate na po yung inyong magiging trabaho. So, just confirm po sa mga teacher niyo kung pang ilan po ba yung magiging plate number ninyo para dito sa activity na ito. Okay? To save at para magawa po, no? Idadagdag ko lang po from this video kung paano po natin ito masisave ng naka-PDF. So, since 2007 nga po ito, wala po tayong part na i-direct na save as type na natin siya as PDF. Katulad dito, halimbawa, sinave as ko siya at titignan niyo yung type, wala pong selection ng PDF. So, ang gagawin lang po, save muna natin siya as plate number 1, for example. Kunwari, plate number 1 siya. Punta tayo sa desktop.
Save natin siya doon. Okay? Tapos, gamit po yung Google. Ayan, naka-on yung aking YouTube. Okay? So, sa Google, i-search nyo lang po ang, ah, tawag natin dito, Bisyo to PDF converter. Okay? So, PDF converter. Ayan. So, pag-click nyo yan, hanapin nyo lang po yung Zamzar. Ito pong website na ito. Choose file, ibig sabihin hanapin lang po natin yung file kung saan natin sinave yung drawing. So, sa desktop ko siya nilagay. Um, ang pangalan is plate number 1. So, ito po yun, no? Yung Bisyo file ng ating pong line exercise. Ang gagawin lang po, ayan, pag nag-appear po itong convert now, click nyo lang po yan. Okay? Tapos antayin nyo po yung overall progress. Pag nag-appear po yung download from the status, ibig sabihin, pwede nyo na po siyang i-download. Okay, so antayin na natin ng konti. Ayan. Pag-click ng download, mag-a-appear po from your download folder yung PDF na ng ating pong activity. So dito, makikita po ninyo, ito pong file na to, pwede nyo po yung gamitin for printing na. Kasi sa mga, halimbawa kapag nagpa-print kayo sa labas, meron po kasing mga computer na hindi naka-install yung Visio. Okay? At hindi po kayang i-direct na i-print. So ang gagawin nyo lang po, ippi-PDF nyo po yung inyong mga drawing. So I hope na sundan po yung ating pong video para sa activity na ito. Okay? So thank you po and good luck.